Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, eto na. At least lumabas na. Lumabas na yung totoo. Ito yung pinagyayabang ng mga DDS, lalo na ni Attorney Kaufman. Talagang ang sinasabi kasi nila Attorney Kaufman, hindi na dapat magpatuloy ang trial ni Duterte kasi unfit siya to stand trial. Sabi nga ni Kaufman, ano na daw, wala nang maalala si Duterte. Hindi niya na nga daw nakikilala halos ang kanyang mga anak. At hindi niya daw alam kung bakit siya nandun sa loob ng kulungan. Ano bang kaso niya? Ano na daw, talagang ang hirap na ng kalagayan ni Duterte. Yun. Rodrigo Duterte's legal counsel says the former president is suffering from cognitive deficiencies and is unable to recall events, places, and even members of his close family and defense team. In a document dated September 11, Duterte's lawyer Nicholas Kaufman explains to the International Criminal Court's Pretrial Chamber 1 why the defense is seeking the indefinite adjournment of all legal proceedings in his case. According to Kaufman, Duterte is supposedly not fit to stand trial as a result of cognitive impairment in multiple domains and that his condition will not improve. Citing medical information, Kaufman says Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. Kaufman also cites Duterte's limited capacity for complex reasoning. With this, Kaufman emphasizes that Duterte's state of health directly impacts the exercise of the procedural rights enshrined in the Rome Statute. According to Kaufman, these rights are essential for Duterte to benefit from a fair trial. Citing Duterte's impaired memory and inability to retain new information, Kaufman says the former president won't be able to fully understand the nature and implications of the proceedings against him. Kaufman adds that Duterte is currently unable to contribute to his own defense, rendering his participation in the proceedings totally ineffective. The defense then submits that Duterte's condition fails to meet the minimum standard for fitness to stand trial, namely an understanding of the essentials of the proceedings. Duterte's legal team requests that the chamber order all legal proceedings be adjourned indefinitely, including the hearing on the confirmation of charges. The ICC earlier postponed the commencement hearing of Duterte's case, which was originally scheduled on September 23. The chamber will issue a new scheduling order with a specific date for the hearing in due course. Kaya naman yung mga DDS sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, dinadrambit yun. Yung ganung narrative, pinaano nila. Kawawa naman si Tatay Digong. Inaano pa rin nila, talagang gusto pa rin nilang litisin samantalang hindi niya nga kaya na. More than 80 years old na siya, na hindi niya na nga malaman yung kanyang kalagayan, hindi niya daw alam kung bakit nandun siya, at hindi niya rin nga makilala ang kanyang mga anak. Ngayon, ganun yung pagkaka-project yung narrative ni Kaufman. Kaya lang, hindi naman basta-basta mapapaniwala sa ganun yung mga nasa ICC. Kaya, ang ginawa talaga ng ICC judges, inano ng ICC judges, inorderan nila, okay, mag-create tayo ng independent panel ng mga experts. Iba-ibang experts yung nag-test kay Duterte. Tinest siya. Ano ba talagang kalagayan niya? Kaya niya bang mag-stand sa trial? Mauunawaan niya ba ang mga pag-uusapan dito? Yung independent panel na ito, naglabas na ng kanilang findings. At ang lumalabas na findings nila, fit to stand trial si Duterte. Yan yung yan yung findings nila. Kaya ni Duterte at physically, psychologically, kaya niyang mag-stand ng trial. Kaya yung question ng fitness to stand trial, resolved na yon. Fit to participate o may sapat na lakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC. Base yan sa findings ng independent panel of medical experts na kinuha para suriin ang health condition ng dating Pangulo.
Bagamat iba-iba raw ang naging interpretasyon ng mga eksperto, nagkakaisa sila na kahit mahina at may edad na, competent for the purpose of pre-trial proceedings si Duterte. Kaya naman hiniling na ng ICC Deputy Prosecutor sa pre-trial chamber na i-conclude na dapat at mag-participate si Duterte sa pre-trial proceedings. Sabi ng mga experts, panel ito ha, hindi lang isa. Ano naman siya? Alam niya naman yung yung sitwasyon niya, naunawaan niya yung sitwasyon niya at kaya niyang magbigay ng instruction sa mga lawyers niya. Kaya 'yun ang findings ng panel Ngayon, wala, hindi umubra yung drama-drama nila Kaufman. Kung ano-ano na kasing pinagagawa nito ni Kaufman Hindi mo na maintindihan. Kung ano-anong delaying tactics Linalakad ang interim release, kini-question o china-challenge ang jurisdiction, tapos nire-raise ang issue na hindi daw fit to stand trial, kung ano-ano na lang. Sa totoo lang, kung ano-ano na lang talaga ang ginagawa nito ni Kaufman. Kaya lang, hindi naman madadala sa mga ganyan-ganyan na mga drama o delaying tactics ang ICC. Ang ginawa ng ICC, nag-create ng panel ng mga experts. Sige, tingnan talaga si Duterte kung ano ba siya, fit ba siya to stand trial. At ngayon, mayroon ng desisyon. Ngayon, ano ang reaksyon ng prosecution? Ang reaksyon ng prosecution, irespeto, igalang, at sundin ang findings ng mga experts. Yun, ibig sabihin, i-schedule na kasi yung confirmation of charges nadidelay ang hiling ng prosecution, i-schedule na ang confirmation of charges hearing. Dapat sana noong September 23 pa yan. Pero mayroon na namang diskarte si Kaufman. Ang sabi na naman ni Kaufman, hindi reliable yon. Yung findings na yon, dapat pa rin i-review yun. Talagang matindi itong si Kaufman. Hindi pa raw kumbinsido dun sa findings na yun. Ang ni Kaufman, pa rin, kailangan pa daw na yun, hindi daw conclusive yun. Ang tindi mo talaga, Kaufman. Ayaw pa rin sumrend. Ay, ano ba itong kampo ng mga Duterte? Yan, mga kabunyog, mga kababayan, at least, yung issue ng interim release na resolve na hindi nga pwede ang interim release. Yung issue ng fitness to stand trial, na resolve na rin. Yan. Ito na lang, jurisdiction na naman. Nag-appeal pa rin ang kampo ng mga Duterte. Talagang ayaw sumurrender. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.